Okay? Are you there? Ephesians chapter 4, verse 1. Sabi dito, now I say, Ephesians chapter 4, verse 1. Therefore, I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Nakita ba natin? Sabi niya, Paul, the prisoner of the Lord. Amen. Bilanggo para sa Diyos. Tama ba? Teka muna, ano bang ibig sabihin ng bilanggo? Dito. Amen? Mismo, ang ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin na siya ay binalanggo ng Diyos. O, diyan ka, may kasalanan ka eh. No? Ibig sabihin, siya, kinikilala niya ang sarili niya na ang buhay niya ay para sa Diyos lang. Ikaw ba nakikita mo ang sarili mo na para sa Diyos lang? In fact, ginamit niya yung salitang prisoner. Why? It's because that is in the natural. Anong ibig sabihin? Pag sinabing prisoner, ibig sabihin wala kang karapatan na pumili para sa sarili mo. O wala kang tinatawag na kalayaan para sa iyong pansariling kagustuhan lamang. Amen. Subalit ipinako niya ang sarili niya para saan? Sa kagustuhan o sa nais na mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. Diba? Kaya niya sinabi, I, the prisoner, for the Lord. Are you with me? Tayo ba? Nakikita ba natin habang tayo po ay dumadalo every Sunday? Habang sa bawat taon, you know what? Tayo ay patuloy na nakakarinig ng salita ng Diyos. Nakikita mo ba yung sarili mo? Ikaw ay bilanggo para kay Kristo. Tama ba? Nakikita ba natin yung sarili natin? Ako ay bilanggo para kay Kristo. Ibig sabihin, ang kalooban niya, ang nais ko lang napiliin sa sarili ko, hindi yung aking kalooban. Kaya nga binilanggo ko yung sarili ko, o kinulong ko yung sarili ko, saan? Base sa kanyang kalooban. Dahil this time, ayoko niya yung sarili ko ang mamili. Gusto ko siya yung masunod. Dumating ba tayo sa ganong klaseng kaisipan? I hope and pray na ito rin yung magkaroon. No? I hope and pray na ito'y dumating sa kaisipan ng bawat isa sa atin. I hope and pray na ang bawat isa ay magkaroon ng ganitong klaseng kaisipan ngayon. Makita mo yung sarili mo, ako'y bilanggo para kay Kristo. Bakit ka bilanggo? Wala lang. Sabi kasi sa Biblia bilanggo daw You know what? The reason kung bakit niya sinabi yon dahil nagkaroon siya ng sarili niyang kapahayagan sa Diyos. Bakit siya nakatanggap ng kapahayagan? Sa isang salita, ano yun? Dahil patuloy niya na kinilala si Kristo sa buhay niya. Ano ang kinakailangan sa iyo at sa akin bilang Kristiyano na nagsasabing tayo ay mga mananampalataya? Magkaroon tayo ng kapahayagan kung sino ba talaga si Kristo sa buhay mo. Upang sa ganon, you know what? Dumanas ka man ng anumang problema o pagsubok sa buhay mo, hindi basta-basta na mawawala ang alin ang iyong relasyon sa Kanya. Tama ba? Amen. Amen? That's why look at here on verse 1b. Namamanik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ano daw yung ipinamamanhik ni Pablo? Na mamuhay tayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ikaw at ako bilang tinawag ng Diyos, naniniwala ka ba na tinawag tayo ng Diyos? Sino rito sa inyo ang naniniwala na tinawag kayo ng Diyos? Come on. Huwag kayong gaya-gaya, ha?
Sigurado ba kayo na tinawag kayo ng Diyos? Sige nga, ano bang pagkakatawag ng Diyos sa inyo? Pag ba inisa-isa ko kayo, ano siguro masasabi nyo? Paano mo nasabi na tinawag ka ng Diyos? Nararamdaman mo sa puso mo. Ikaw, paano mo nasabi na tinawag ka ng Diyos? Okay. Ikaw, paano mo nasabi na tinawag ka ng Diyos? Okay. So ikaw sir, paano ka tinawag ng Diyos? Bilang isang anak niya. Dapat mamuhay ka bilang anak niya. Amen? Ikaw, bakit ka tinawag ng Diyos sa tingin mo? Maglingkod sa Kanya. Okay? Ikaw, bakit mo sinasabi na tinawag ka ng Diyos? Birthday boy. Okay? So, meron kayong kanya-kanyang dahilan. Tama po ba? Tama ba? I hope hindi kayo offended pag tinatawag ko kayo. Amen? Pamilya natin to eh. Amen? But look at here. No? If you remember, sabi rito, no, namamanik sa inyo na mamuhay kayo na gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, merong dapat na uri ng pamumuhay saan? Sa mga tinawag ng Diyos o sa mga tinawag ng Diyos. So sa madaling salita, merong sukat o ukma. Tama ba? Diba? Na uri ng pamumuhay sa lahat o sa bawat tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Now, let me tell you this. In verse 3, verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Tama ba? Magmahalang kayo at magpaumanhinan. Anong sabi rito? Magpakumbaba, mabait, matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Tama po ba? Amen? So ito yung isang bagay o ito yung 5 bagay na dapat na maipako sa puso natin. No? Amen? Look at here on verse 3. Sabi rito, pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Anong sabi? Pagsumikapan daw nating mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. If you notice, sa inyong mga kinasanayang Biblia, big o capital letter E ang nakalagay dyan ng Espiritu. Ang tinutukoy diyan ay ang Espiritu ng Diyos. Are you with me? Look at here. Sabi, pagsumikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Ang tanong, sino ba ang kausap dito ni Pablo? Come on. Sino ang kausap dito ni Pablo? Ang iglesia. Tama po ba? Sa Efeso. Sa ating kapanahunan, kanino ito pinaparating? Sa bawat isa rin sa atin. Look at here. No? Gusto ko na ma-realize ninyo at maintindihan ninyo kung ano yung nais ni Pablo. Sabi rito, at ipinararating din ng Santong Espiritu sa ating kapanahunan ngayon. Are you here? Are you listening to me? Sabi rito, pagsikapan nating mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Ibig sabihin, kung meron man, everybody look at me, inaasahan ng Diyos sa atin ngayon, ikaw at ako ay merong pagkakaisa na tinanggap mula sa isang Espiritu. Tama? Mula sa Espiritu ng Diyos. Amen. Nagkakaunawaan po ba tayo? No? Why? It's because, listen to me.
No? Ang pagkakaisa na ito na nais ng Diyos na makita sa ating lahat, listen, ito ay magdudulot sa atin ng kapakinabangan. Hello? That's why even on this church, kung meron mang isang bagay na inaasahan ng Diyos sa ating kalagitnaan, and I believe kung meron mang siyang isang bagay na nais, sabihin sa bawat isa sa atin ngayon, ikaw at ako ay magkaroon ng pagkakaisa buhat sa isang spiritu. Ang tanong, pag sinabing pagkakaisa, iisa tayo. Nakikita mo ba ang sarili mo sa bawat isa? Nakikita mo ba ang sarili mo na kaisa ni Kristo? Nakikita mo ba ang sarili mo na kaisa ko? At kaisa ng mga leaders sa church na ito? I hope and pray yes. Tama po ba? Tama po ba? It's because kung hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa atin na ikaw at ako ay dapat magkaroon ng tunay na pagkakaisa, para saan? Sa layunin ng Diyos? Para saan? Sa mandato ng Diyos? Sa iglesyang ito, meron kang problema. Amen. Malinaw po ba? Let me continue. Sabi rito, pag sumikapan ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Okay? Paano daw natin makukuha yung pagkakaisa mula sa Espiritu? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapayapaan. Tama po ba? Amen. Amen? Verse 4. Basahin niyo to. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Binasa niyo ba to? Hello? Nabasa ba natin? So, here on verse 4, may mga bagay dito na binanggit, pero ang panawagan, iisa lamang. Malinaw ba? Ang sabi rito, iisa lamang ang katawan. Anong tinutukoy dito? Iisa lamang ang katawan. Ang tinutukoy dito ay ang katawan ng Diyos. Hello? At sabi sa Biblia na ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Dahil ang ulo ng iglesia ay si Yesu Kristo. At ang katawan ay ikaw at ako na siyang bumubuo ng iglesia. Ang tanong, paano sinabi dito in the book of Ephesians chapter 4 na iisa ang katawan? Listen to me. Sa puntong ito, ang Diyos ay hindi nakikiusap. Sa puntong ito, ang Diyos ay nagsasabi na ito yung nararapat at ito yung kanyang inaasahan na makita sa ating kalagitnaan. Tama ba? Tama ba? Mga bata, makinig kayo. Sino rito, no, yung mga youth na from 12 years old hanggang 16 years old? Let me see your hand. 12 years old hanggang 16 years old. 12 years old ka na? Ha? 13 ka na? Okay, good. Ikaw, ilang taon ka na? 14 ka na. Ilang taon ka na? 18. O hanggang 18 years old. Taas ang kamay. Okay? No? Bawal ang sinungaling, okay? No? Yung mga bata lang talaga. No? So, sa madaling salita, makinig kayo. Ilang taon ka na? 14. Ilang taon ka na? 14 din. Ilang taon ka na, Maren? 17. Kuya, ilang taon ka na? 13? 13. Sino pa ba? 15. Okay. Hindi ka. Okay. So,
one of the reasons, makinig kayo mga kabataan, isang dahilan kung bakit tinanong ni Pastor sa inyo, no, kung ilang taon na kayo, nais ko na maintindihan niyo itong bagay na ito. Sa pinag-uusapan natin ngayon, hindi lang ang kausap ko ay mga matatanda na o may edad na. Tama po ba? Sa pagkakataong ito, don't be offended, okay? No? Matatanda na, no, hindi ko sinabing matandang-matanda na, no. Wala pang matandang-matanda rito. Mga bata pa kayo sa edad. Okay? Anyways, the reason kung bakit ko ito sinabi sa inyo is because gusto ko maging klaro sa bawat isa. Lalo na sa mga kabataan ngayon pa lamang na hindi kayo exempted sa pinag-uusapan natin. Malinaw po ba? Nauunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Pag sinabing hindi kayo exempted, bahagi kayo ng katawan ni Kristo na ngayon pa lamang, dapat nyo isa puso na meron kayong bahagi. Amen. Tama ba? No? Kaya nga, ang bawat isa, if you remember, sa church, no, na ito, ang lahat ay nasa discipleship. Kahit na mga kabataan nasa discipleship. Why? It's because ayaw ko na dumating ang araw, no, kapag kinuha na ng Diyos ang buhay ko at kayo naman ang nag-take over na, ayaw kong dumating yung panahon at yung pagkakataon na sasabihin niyo na hindi niyo kilala ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin ngayon na hindi mangyayari yun dahil yun ay nangyari sa panahon nino? Sa mga sumunod na generation ni Joshua. Hello? Where did I get that? In the book of Judges. Na sabi sa Biblia na mga sumunod na henerasyon o salinlahi ay walang tunay na pagkakilala sa kabutihan ng Diyos. Naunawaan niyo po ba? Pag pupunta ako kila Brother Dudong o doon sa lugar nila, naalala ko, no, every time na papasok yung mga bata, like yung anak niya, si Jessica, at saka yung kapatid mo, si Jezebel? Sorry, Jezebel and? Judy Ann. Jezebel, Judy Ann. Artistahe. Okay. Lagi nilang sinasabi, I know na biro, pero I know na paalala. Lagi ko naririnig sa kanila. No, huwag titingin sa pogi. Na sinasabi yung tito nyo, si Joy. Pag gusto nyo raw makakita ng pogi, tignan nyo na raw si Joy. Kaso yung pogi, nakalimutan niyang dagdagan, may pogita yon. Amen? Kaya kung gusto nyo makakita ng pogita, biro lang, meron binibenta si Joy. Okay? Mag-order lang kayo sa kanya. No, hindi. So, sa madaling salita, listen, hindi exempted ang lahat. Sa inyong murang edad, kaya kayo naririto, wala kayo dun sa loob ng Sunday school, kasi in-expect na mga naging teacher nyo before na ngayon malawak na ang inyong kaisipan. At naiintindihan nyo na o masusundan nyo na kung ano yung itinuturo ni pastor sa inyo o sa kanila. Tama po ba? That's why inaasahan ko kay Jezebel at the same time kay Judy Ann, no, na at the same time kay Micah, maging no, kay Yan at sa tawag dito sa mga atin natin, no, na lahat kayo ay willing na makinig upang sa ganon ang buhay ninyo ay magkaroon ng direksyon. Malinaw po ba? Nagkakaunawaan po ba tayo? Why? Tignan nyo na lang kung gaano kabuti ang Diyos sa pamilya nyo. Tignan nyo na lang kung gaano kabuti ang Diyos sa mga magulang ninyo. Nakasama nyo rin na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung ang inyong magulang ay wala pa rito, ipanalangin nyo sila. Hindi aksidente na kayo ay naririto. The reason kung bakit kayo naririto, upang sa ganoon, kayo naman ang gagabitin ng Diyos sa inyong murang edad, sa inyong mga mahal sa buhay, para sila ay abutin din isang araw.
Sino makakapag-akala? Malay natin by God's grace si yan sa kanyang edad, makapag-preach siya sa kanyang mga magulang. Diba? Tuturuan kita mag-review. Okay? Hello? Why? It's because, listen, no, hindi na ito yung panahon na kung saan, no, ang mga may edad lamang yung pwede na makinig ng salita ng Diyos. In fact, in-expect ng Diyos na maging ang mga bata ay nasa kanyang tabi, handa makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos. That's why, anong sabi niya? Maliban na lamang na kayo magkaroon ng pananampalataya, katulad ng mga paslit na ito, kayo ay makakapasok o kayo ay, ano sabi nga nun? Kayo ay pag-aarihan ng Diyos. Hello? Is that right? Amen? That's why, can you imagine, no? Here, in verse, is that clear? No? In verse 4, sabi dito, isa lamang ang katawan. That's why, inaasahan ng Panginoon Kristo na ikaw at ako, sa iglesyang ito, ikaw at ako, ay matutunan natin kung paano maging isa, upang tayo ay maging isang katawan sa kanyang paningin. Alam ko nang ang bawat katawan ay merong iba't ibang bahagi. Maging yung katawan mo may iba't ibang bahagi yan, hindi lahat. Hindi lahat dibdib, hindi lahat balakang. Hindi lahat kuko. Diba? Hindi lahat tiyan. Diba? Maging sa katawan mo, alam ng Diyos kung paano ito pag-iiba-ibahin. Alam ng Diyos kung ano ang pagkakabahabahagi nito. Alam ng Diyos kung anong pagkakaiba nito. Can you imagine kung gaano katalino ang Diyos? That's why dapat makita ninyo ang sarili ninyo na hindi kayo iba sa pamilyang ito, subalit kayo ay kaisa sa pamilyang ito. Maaaring, listen to me, no? Kung ano man yung nakikita nyo na kaloob ng Diyos sa iba ay wala kayo, pero meron kayong espesyal na kaloob na nagmumula din sa Diyos. Did you get this? No? Nagkakaunawan po ba tayo? That's why kung meron mang isang dapat na maging malinaw sa bawat isa, ang pagiging, listen to me, no? Ang pagiging isa natin saan? No? Ang pagiging isa natin bilang katawan, dapat ito makita ngayon pa lamang sa buhay natin. When we move to the left, ang lahat mag-move. When we go to the right, and then ang lahat ay mag-move din. Tama po ba? Hello? Are you listening? Amen? That's why, can you imagine, kung ito yung makakasanayan natin lahat, I tell you, once na gano'n na nangyari sa atin, once na merong sinabi ang Diyos sa ating kalagitnaan, hindi tayo mahihirapang kumilos. Hindi nga natin kailangan pagbotohan eh. Yung alin, susundin ba natin yun o hindi? Why? It's because alam mo na, listen, ako ay bahagi ng katawan. Ako bilang bahagi ng katawan ng Diyos, meron akong dapat gawin. Ang una mong dapat gawin na inaasahan ng Diyos sa ating kalagitnaan, maging kaisa ka sa kanyang katawan. Tama po ba? Pakikinggan ko maigi yung sinasabi ng pastor na ito. Then go! Amen! Mas maigi nga eh. In fact, I convince you to get a copy of CD or to get a copy. Tama ba? But please pay. Diba? Why? It's because that is for the building, no, fund. Amen. Tama po ba? Pakikinggan ko maigi yung sinasabi nito. Titignan ko kung tama lahat ng sinasabi niya. Then go ahead. Amen. Why? To be honest with you, let me tell you this, I'm not perfect. Amen. Hindi ako perfectong tao. Ang tanong, perfecto ka?
Amen. Nandun tayo sa series of perfection. Pero hindi ibig sabihin na perfecto na tayo. Tama ho ba? That's why if you notice, no, before I read my Bible, I make sure na kayo mismo meron kayong Biblia. Before I say something o mag-quote ng anumang verse, I make sure na meron kayong binabasa. Maliban na lamang kung ang nasa harapan ng Bible niyo ay cellphone niyo. Ano sabi ni Pastor? 1 Samuel chapter 1. Okay. Nasaan ka ngayon? Ba't hindi ka umaten? I hope and pray na hindi kayo o wala na kayong struggle, no? The way kung paano nyo ginagamit ang cellphone nyo, not inside the church. If you want to use your cellphone, then right after the service, go. Tama po ba? Amen? Anyways, no, I want to use my time, no, tao dito sa mas marami pang bagay. Amen? So let's continue here. Sabi dito, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang spiritu. That's why, can you imagine, kung meron mang inaasahan ng Diyos sa atin, ikaw at ako ay merong iisang spiritu. Oh. Tama ba? Hindi pwede mangyari, no, na iba ang spiritu mo na daladala, iba rin ang spiritu nyo na daladala, iba rin ang spiritu na daladala ko. Cannot be but one. Tama ba? Amen. Kung meron mang inaasahan ng Diyos sa atin, bukod sa nalalaman natin ngayon na dapat iisang katawan, maging sa iglesyang ito, kahit na tayo ay magkakaiba, amen? Magkakaiba ba tayo? Yes. Diba? Nilikha ko ng Diyos sa ganitong kaanyuhan. Ganon din ikaw. Nilikha ka ng Diyos sa ganyang klaseng kaanyuhan. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na ganito ang kaanyuhan ko. Ikaw ba, ipinagpapasalamat mo? Yes. Opo. Thank you, Doc. Diba? Hello? Look at here. Sabi dito, no, sa pamamagitan ng, isa lamang ang katawan at isa rin ang spiritu. Are you with me? That's why kung sinasabi dito, isa lamang ang katawan, dapat isa rin ang ating spiritu. Anong spiritu ang siyang dapat na dumadaloy sa atin? Ang spiritu ng Diyos. Hello? Pag sinabing espiritu ng Diyos, ang dumadaloy sa atin, ibig sabihin gusto mo yung kabanalan ng Diyos. Ayaw mo sa kasalanan. Ayaw mo sa kasinungalingan. Why? Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid. Tama po ba? Hindi pwede, listen to me, no? Ngayon, pwede, bukas, hindi na pwede. Hindi pwedeng double standard. Hindi pwedeng doble cara. Hindi rin pwede na tayo ay mahulog sa pagko-compromise. Ngayon, sinasabi mo, Kristiyano ka, pag nasa opisina ka, hindi ka na Kristiyano. I remember I think this week, meron ako nakausap. No? Sabi niya gano'n, Pastor, ayoko kasi lapitan yun eh. Don't worry, hindi siya taga-church. Hindi rin siya member ng church. Oh. Bakit do? Sabi nga ganon. Kasi Pastor, kahit na sinasabi niya na Kristiyano siya, kaso iba eh. Bakit? Many times na nakakita namin na nanonood ng bold doon sa computer niya. Can you imagine that? I don't want to mention the name of the church. Pero he is one of the leader. No? Saan? Doon sa tinatawag nilang National Church. Or doon sa tinatawag nila na main church. In fact, kung gaano katagal yung church, about, I think, 100 years. I don't want to mention names.